sa lahat ng mga anak ni Tito Dolphy, 18 kayo lahat. Ikaw ang carbon copy talaga ni Tito Dolphy. Kami nga ni Eric, in front of the camera, nagkatampuhan kami. Wala kaming masisisi. Di ba kung may paborito man si Daddy, alam naman namin, paborito niya yung mga babae. Yun, nawala yung paniniwala ako sa Diyos. Magandang araw Pilipinas at sa ating kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong interesanting personalidad ang ating makakakwentuhan. He is an actor-comedian. Actually, an award-winning actor. Singer, composer. Bagong talent ito. Entrepreneur and a director. Mga kaibigan, let's all welcome Epi Quizon. Hello, Tita Aster. How are you? I'm good, Second I'm good. time. You had a good views dun sa kayong dalawa ni Eric. Ay, Tapos talaga pinaghiwalay ko ng kayong dalawa. For so many reasons. Dahil pareho kayong magkahiwalay or individual performers Thank na may you, thank you, kani-kanyang Tita. talent. Di ba? Thank you, Tita. Pareho kayong nagsusuportahan, no? Not only because you're brothers, pero iba yung suportahan yung dalawa. Nakikita ko yung pagiging, hindi lang pagiging magkapatid. Eric and I are confidants. Pag may idea si Eric kasi talagang tas gusto niyang iba to sa war room, bago niya iba to sa war room yun, natawagan ako ni Eric muna, or ako, vice versa, I do the same way. Natatawag ko muna sa kanya. So we know how each other think, and we know how we can make things better if we discuss it. Diba? Parang nahihimay namin yung mga hindi dapat kasama sa, whether it's production, whether it's about the business, the family business, diba? Kami talaga ay confidence. And ever since I was young, of course, he has always been my teacher. Yes. So I basically I know how he operates as How he as a works. boss, as a boss. That's why I follow his lead. Because he's a better boss than me. Parang siyang bumabalanse sa inyong dalawa. Mas ano siya, mas grounded, saka mas realistic mag-isip. Okay. Ako yung lumilipad para makita Sabog, ng... may sabog at times. Oo, Sabog- may, sabog kumbaga, factor. yes. Oo. Para ako yung lumilipad at naghahanap ng bagong ideas to bring on the He is the table. most organized. Siya yung talaga, OC, may Oo, pagka-OC in terms of organization. And he actually knows what he wants. And he knows what works and what doesn't. So simula pa lang, pag may idea na gano'n, may concept na ibabato, alam ko agad na babarilin niya agad kung posible ba siyang gawin o hindi. Kasi ako, maski imposible, medyo hahanapan ko pa ng butas, maski magastos na. So mas grounded yung mga decisions ni Eric at mas pang-boss. Mas in touch with reality. So, Okay. I got it. Ano kasi kayo, blood brothers talaga kayo 100%, Yes, 100%, di ba? yeah. 100%. Apat kayong magkakapatid sa mami nyo na si Alice Smith, Pamela Ponti, when she Screen was name, yeah, screen when name she ko. was still active in acting, di Yes ba? po. Actress before. But yung siyempre yung Smith, may American ba? actually, Irish. Irish-American. Irish, walang na Amerikano na. Pero okay. yung it's an Irish name. Okay. Parang ano yan parang Cruz sa Pilipinas. Cruz, pag nagbukas ka ng telephone dictionary, directory, napakarami, oo, puro Cruz, di ba? yes, So yes, yung Smith, parang ganoon din sila, kaya nga mga Okay. Blacksmith, di ba? Oo. Smith and Wesson. Parang yung mga brands. Pero yung features mo, marami na ba nagsabi sa'yo na sa lahat ng mga anak ni Tito Dolphy, 18 kayo lahat, ikaw ang carbon copy talaga ni Tito Dolphy? Parang wala namang kumontra sa buong pamilya ko. Wala nang kumontra doon. Akala ko question ka ni Tito Dolphy nung Yun na nga, baby yun ka pa. nakakatawa nung kasi nung pinanganak ako, siguro lumabas yung dugong Smith. Pinanganak ako, curly na brown hair. Parang ganyan yung buhok Yes, nyo. yes, Ita, yes. mas light pa dyan, di ba? Yes. Tapos, gray, may pagka-gray daw yung mata ko. Kaya pag tingin ng tatay ko, tingnan muna parang nasalisiyan ako Alam ko ba to? Bakit di na ba't ang puti? Di ba? Ba't daw ang puti ko? Si Eric puti rin eh. Yes, oo. Diba? Yes, Oo. At saka hindi, tawag dito. Pero habang lumalaki ka, pagtanggap ng tatay mo, kasi habang lumalaki, naging kamukha mo siya. Well, yun na nga, of course, hindi na nila mapagkaila nung lumabas na talaga yung buhok ko na, di ba, tatay ko kasi kulot-kulot din yan. Yes. Parehong-pareho niya. Tapos, yung actually, yung unang trait ng Quezon dyan, yung maliksit, malikot,
at napakaraming energy. Yung kaya nga 6 years old pa lang ako, komang na ako. Kumbaga talagang, like Vandolph. Ito mo si Vandolph, di ba? Alam mong Quezon kasi pag binitawan mong ganyan, durug lahat, di ba? Magbalik, durug lahat. Durug ang set, durug ang bahay mo, di ba? Sa taas ng energy. Yun siguro yung sa Quezon, ang tataas ng energy. You are your father's son. I am my father's son. Okay. What did you get from your dad aside from the looks? Ang pinaka-importante talaga sa akin yung humility. Yung humility and professionalism. I mean, they both work hand in hand. You go to work, you do the best you can do, but you have to be humble enough to accept your mistakes as well. Ang natutuwa lang ako sa inyo, 18 kayong magkakapatid, but you are so close to each other. Hindi ba kayo nagkaroon ng sibling rivalry? Walang ganun dito. Wala. Sibling tampuhan. Okay. May Which mga nangyayari tampuhan, naman yan sa kahit sa hanggang ngayon nangyayari yan, Oo, di ba? Hindi oo. naman di ba, mas kami naman ni Eric, nagkakatampo. Kami nga ni Eric, in front of the camera, nagkatampuhan kami. Di ba? Sa harap ng camera, nagtatampuhan kami. Dahil hindi lang nasunod yung gusto ko sa gusto niya. Di ba? Parang, may mga ganun talaga, tita. Pero, at the end of the day... Parang professional tampuhan. Oo, nagtatampuhan kami. Pag-cut namin ganun, ginulo ako ni Eric sa pisngi. Bati na ulit kami. Ito. Speaking of Direk Kais. Hi, Direk Kais. Mag-hi ka na sa show ka ni Tita Aster. Hi daw. Tapos na raw sa hi daw. I'll call you back. Alright, Direk. Tinawagan ko kanina. Nasa siya ngayon? Nasa Net25. Handling his talents, yeah. Okay, like what you were saying, yung sibling rivalry, wala talaga. Wala. Sibling rivalry, wala. Never kayo na, at ito, mas paborito ni Daddy, ito, hindi. Sino si Simo, yung kapatid mo? Di ba? Wala naman, honestly, tita, wala kaming masisisi. Di ba kung may paborito man si Daddy, alam naman namin, paborito niya yung mga babae. Yun talagang walang... Si Madonna, si Sally, at saka... Simula, Ate Kit, di ba? Ate yeah. Sally, Ate Kit, si Madonna, si Zia, Nicole. Ay. Di ba? Pag ang babae, katabi mo tatay mo sa table at may dumating na babae, tatayo ka. Automatic yun. Ibibigay mo yung katabi ng tatay ko sa babae. Automatic yun, tita. Wala na, magkatabi kami katabi na kami ni Daddy. Ganyan, dumating si Madonna. Forced to, wala kang choice. Tumayo ka, bibigay mo yung upuan na yun sa tabi ng... Galing. Ano yan? Unspoken rule sa amin. Basta babae, tumayo ka. Bigay mo sa babae yung katabi ni Daddy. Personal ba ito sinabi sa inyo, Tito Dolphy? Or Wala. Unspoken, it's one unspoken rule na yung babae ang katabi niya. Parang I don't know, automatic dahil sobrang ang hierarchy ng babae sa amin, mas mataas doon sa, well, of course, may kuya, may ate. Pero pag babae kasi sa amin, yung babae, may pagka, sige, lamang ka. Kumbaga sa hatian ng apple, pag may extra apple doon, sa babae yun. Sobra na lang sa inyo. Yes, oo. Hindi, mahati kami. Pero pag may sobra, sa kanila pa rin. Sa babae mapupunta yun. Sa kanila diba? pa rin. Pero, basta lamang ang babae. Pero never na pumasok talaga sa inyong selosan. Wala. Wala talaga. Wala talaga. Wala. Maski siguro nung bata ako with Vandolph, siyempre, di ba? Kwento yun ng tatlong bunso. Ang tawagin nila tatlong bunso kasi the wake of my dad, may part ng 4 in the morning. May mga cameras dun sa tapos yung Vandolph ako tsaka si Edwin nasa harap ng tatay ko. Di ba sabi nila, yung tatlong bunso, yung kwentuhan. Parang may moment kami na, bunso rin ako dati, bunso. parang may gano'n na. Usually diba? pag bunso, paborito ka eh. So naramdaman namin ng mga bunso kami sa mga kanya-kanyang bahay namin, pero di ba, doon ko ibabalik yun eh. Kumbaga, never did we feel na may umaagaw sa atensyon ng tatay ko kasi ando na sila. Unlike yung mga panganay, full attention, biglang masusundan ng isa, dalawa, tatlo. Di ba? Kumbaga, nagkakaroon siguro nagkakaroon sila ng biglang nasi-separate yung attention na nabibigay sa kanila sa panganay. Ang bunso pagdating namin may makahati na kami doon sa attention. Pagdidirect. Pinasok mo na rin ang pagdidirect, which Tito Dolphy did not. Actually, tita, may mga times kasi na may director siya pero to implement his idea, pakikinggan ng director para i-execute, di ba? Pag nakikita niyo yung Roy Vera Cruz, whether it's directed or written, si Daddy yun. Kasi Rodolfo siya eh. Roy Vera Cruz. Basta pag nakita niyo Roy Vera Cruz, pen name na yun. Ayun. As in,
R-O-Y na Roy? Roy, R-O-Y. Oo. Rodolfo Vera Quezon. Oh, yes. Pagdidirect, kailan mo ito pinasok? Actually, I learned sa production ni Eric, simula yan dun sa Langit sa Piling Mo, sa kanila ni Giselle Tonji, yung production yun, from blank piece of paper, me and Eric tried to write a script hanggang pinascript namin sa iba, hanggang bumalik sa amin yung papel, hanggang ginawa namin yung pelikula, nag-train na ako under him. Hanggang sa pagdala nung pinakaunang kopya sa sinihan. Rolyo pa nun. Hanggang lagarista. Kumbaga, dinaanan ko lahat nung part. Nasa Star Cinema ako, nagdadala ako ng mga kopya. Sabi nila, ba't ikaw nagbubuhat na? May tigabuhat kami. Si Tita Malu pa yata yung nakakita sa akin, Malu Santos. Sabi niya, uy, ba't ikaw nagbubuhat yan? Sabi niya, Tita, parang meron akong goal sa sarili ko na from blank of piece of paper, from the idea to a finished product, aalamin ko siya. So that's how I trained myself to be a director. After noon, I've directed for Petron Corporation. Lahat ng AVPs ng Petron, ultimate training AVPs ng Petron, ako yung gumawa niyan. Commercials I've done, the most recent is yung sa Harvester's Rice. Kuya Kim ako na ginawa na commercials. Tapos may several commercials in the past. And yung pelikula ang talagang pinag-iisipan ko. So, I've been asked to direct films before that I refused. Kasi para sa akin, gagawa ako ng pelikula, yung karakter at maglaro pag nasarap ako ng camera. Pero pag ako na yung gagawa ng narrative, at ako na yung magpuproduce at magdidirect ng isang narrative, I want it to be my own. May concept ako na bukal, Wellspring. Yan ang unang-unang talagang pinaghandaan ko. Parang 8 years in the making yung bukal na yan, looking for a producer. It's about peace. So hirap na hirap ako makakuha ng producer kasi unang-una, medyo malaki inihingi ko para sa 24 minutes na pelikula. Wow. Nung nakahanap ako ng pelikula nung tamang producer, naglabas ng pera para i-produce, which is Mercy Islamic Foundation, which is I'm very grateful. Si Kulaki, for assisting me with this dream. Na-produce ko po yung pelikula at nanalo po ito ng 120 laurels na pwede ko idikit sa pelikula. Wow. All over the world. So from sa Cannes, meron sa Cannes, meron sa Los Angeles, meron sa New York, meron sa Sydney, meron. Masasabi na rin natin, napaka-underrated talent mo. Actually, may ginawa ako yung Lukso ng Dugo, which is also in YouTube, that celebrated 30, more or less 30 artists, OPM ng Pilipinas. Ang tawag doon, Lukso ng Dugo. Okay. That's one song that I wrote about peace, about us being Filipinos. Kumbaga, anthem song to eh. So, isang kanta yun na sinulat ko na inareglo nila Karel Honasan. So, inareglo nila with Yosha. Ginawa nila yung Lukso ng Dugo. So, mga 30-something artists yun from sila Gary V, Glock-9. Parang never masyado ito na highlight sa career mo or nadikit sa career mo that you're a songwriter at the same time. You can listen to some of the songs I've written sa Spotify, yung Makata sa M-A-K-A-T-H-A. So may mga kantang Makata na yun, kasama ako dun sa I produced that album way before. Who does the music? Ako rin, I play using the guitar. Okay. So I play sometimes. Okay. Pero siyempre, pag recording na kami, binibigay ko na sa mga eksperto. Siyempre, may mga arranger. Isa sa mas mga magagaling yung pag-areglo. How did this sitcom nyo sa Net25, yung Quezon City, nabuo? Quezon City was one lawyer friend of mine, si Attorney Chris Garcia. They were trying to, they were inquiring about my dad's films for Net25. And then, hindi ko na alam kasi mga pelikula ng daddy ko kasi alam ko nasa library na ng ABS. Sila kasi alam ko they're trying to restore some of them. Right. So nasa library na ng ABS yan. Sabi ko, but if you want, present na lang kami. So, nag-present kami sa Net25. And before that, tamawag sa akin si Eric, ano pa present natin? 3 yan eh. Di ba yung Quezon Avenue? Dati sa TV5. Sa TV5. Okay. Hindi, sa Channel 2. Channel 2? Channel 2. Yeah, right. Camila Daddy, Yes, Quezon Avenue. Ito talaga yung sunod ko, yung Quezon Comedy Theater. Gusto ko talaga yan, Eric ako, Band of Boy 2. Yun talaga yung idea ko dyan. So anyway, Boy 2, of course,
we know si Boyto may show pa sa ibang network. Pinasok yung Quezon City, kami tatlo, Eric, ako, Vandolph, with Jenny, the wife of Vandolph, yes. di ba? So yun na nga, Quezon City, pasok na pasok kasi comedy theater. Yes. Di ba? So puro improv siya. So instead of, it's not your usual gag show kasi may basic improvisational skills workshop na kaming ginagawa on our openings. Diba? So, yung mga labanan, yung bawal tumawa, yung mga ganun, ano yun eh. These are workshops na ginagawa, no? Pag nag-acting workshop ka, yung mga basic na improvisation. So, pinasok na namin yun, kaya naging comedy theater. Okay. Tapos, yung pangatlo, sinasabi ko sa inyo, may Quezon Boulevard pa, di ba? So, tsaka na natin, may province pa, Quezon Province. Marami yan, basta, di ba? Nakadikit yung Quezon. Ang dami. Pero wala, nasa comedy theater pa lang tayo. So, basically, kami talaga nila, Eric, it's just, we're really just going to continue the legacy of my father. Whether it's in an avenue, whether it's in a city, whether it's in a boulevard, whether it's in a province, Quezon brand will be there, di ba? Will be attached to it. Ipinagpapatuloy nyo ng magkapatid ang legasiya. Tuloy-tuloy lang naman yan. Kumbaga ngayon lang, bakit biglang may mga replay si Quezon City? Yun na nga eh. Oo. Kasi nga, pumasok na kami sa isa pang brand na gusto namin pasukin o isa pang kwento, isa pang narrative, nakasama namin si Ate Maria. So kaya, kumbaga, kaya lang kami nag-season break, just to give way, kasi nga, pinaghandaan namin at ginawa namin at pinuproduce ng tama, 3-in-1 with Ate Maria. Of course, sino yung kasama dito sa 3-in-1? Of course, Oo. Maricel Soriano, Eric. kuya namin, si Derek Kai, si Eric, ako, Vandolph, Boyto, Vito, si Berwin Meili, si Jean Padilla, si Long Mejia. Wow, ang ganda ng casting. Tapos si Donna Cariaga, si Charut, si Tita Angie Castrense. So, kumbaga, Ang ganda ng casting. tsaka napanood ko na yung first episode. Wow. Tawa ko ng tawa. So, this is another... Kumbaga, huwag kayong mag-alala, hindi mawawala ang Quezon sa alas 8 hanggang alas 9 ng linggo nyo sa Net25. Parang ano nakapako lang, na yun doon. Abayaan nyo lang kaming Bumabelo lang ulit kayo. Bumabelo lang kami, pero may pasabog na naman kami. Pahinga lang muna kami sa Quezon City kasi nga, para lang matutukan namin to kasi gusto rin namin pagandahin dahil nga, of course, kasama natin yung nag-iisang Diamond Star, di ba? Yes, so, parang kapatid nyo na rin, di ba? Magandang kwento kasi, diba? tita, 3-in-1. 3-in-1, kumbaga, yung tatay namin ang nagpasikat ng 3-in-1 coffee sa Pilipinas, kaya siya yumaman. So marami siyang ari-arian, pero nung malapit na siya mamatay, nabenta niya na yung karamihan ng mga ari-arian niya at ang naiwan na lang sa amin ay isang bahay, isang mansyon na mamanahin. Tatlo kami magmamana, bigla dumating, yung pala meron pa palang isa pa kaming kapatid. Dumating si Vandolph, hanggang 4 na kaming Nagkiklaim. Hindi naman sila nagkiklaim, pero nagtatalo-talo kung ano talaga ang dapat gawin doon sa bahay na to. Kasi yung isa gusto ibenta, yung isa gustong i-keep, yung isa gusto i-develop. Di ba, yung isa walang boto. So, yung parang ganun ba? So, yung pagkakakulma lang nung kwento niya with the characters that are involved ay, of course, maski paano, it starts with the funeral, but it's really a comedy. And you play the role of... I played Chino, the youngest. Well, I thought I was the youngest until lumabas si Vandolph. So, ano to, homage to nangyari sa amin nung namatay yung daddy ko. Doon nabuo talaga yung kwentong yan. Mukhang magandang kwento. Doon talaga nabuo yung kwento niya kasi Eric had an idea nga na parang gusto kong gumawa ng kwento na tayong tatlo ni Ate Maria na pinag-aawayan natin yung isang mansion. Parang kwento natin nung ano. So, doon nabuo yan. Actually, dati mas ano siya eh, hindi siya sitcom. Dati mas ano siya, mas talagang todo drama, gano'n. Pero parang me and Eric felt that iba rin siya pag sitcom. Yes. Diba? So parang may taste may taste ba ng John and Marsha na Home Along the Riles. Oo, na Home Along the Riles. Yes. Pero hindi, but it's not about the patriarch. Right. The patriarch is dead. So yung mga anak naman, yung nakasenter sa mga anak yung kwento. Kumusta ka when you were a kid? I can explain it with one gesture. Komang. 6 years old pa lang ako, komang na ako, bali yan, ganyan. Oo. So, Dahil ganun sa kalikutan. ko na lang i-explain ako nung bata ako.
Ganun ako kalikot. Kasi pag nilagay mo ko dyan, Wala, hindi ka talaga nawawala ako. Hindi yun nawawala lang dahil tumalon lang ng bakod. Nawawala ako buong araw dahil nandun na ako sa kung Libis. saan-saan. Oo. Babalik ako, may mga kasama na akong kalaro ng mga tambay sa kanto. Hindi diba? ka na naging black sheep. Never naman akong naging black sheep. I was angrier when I was young. Angrier for what? Wala lang, mas galit lang ako sa mundo. Oo. mataas lang yung anger levels ko nung mas bata ako. Okay. And as I grew older, dati hindi mo pwedeng tulak ang babae sa harap ko, makikipagsuntukan ako sa'yo. Di ba? Hindi mo pwedeng sampalin ng babae or tulak or bastusin ng babae sa harap ko. Alam ng lahat yan, alam ng mga Mag-flare kaibigan up ko ka yan. talaga. Nag-flare up ako. Oo, Maski okay. sino yung babaeng yun. Hindi mo pwedeng bastusin. In other words, protective ka, lalo na sa mga kapatid mong babae. Ganun ang kison sa babae. yes. Alam mo yun, tita, try mong itulak sa harap namin nila Eric, makikita mo yung reaksyon namin agad nila Boy 2 at nila Bandol. Ang babae kasi sa amin, they're on a different level. Nasa pedestal. Nilalagay sa pedestal, yes. Nasa pedestal ang babae sa amin, tita. Yun ang siguro, kaya rin siguro naging matinik yung mga kison, di ba? Kasi nga, yung treatment So, nila inaamin mo? Hindi ako yun, tita. Hindi ako yun. Ba't defensive ka? Wala pa naman ako sinasabi. Hindi ba kaya nila sinasabi matinik kasi nga because of how we, like, ako kasi pag nakaupo ako, may pumasok na babae, ay, ino-offer ko agad yung silya. Parang automatic siya, tita. Wala yung, kamusta? Ang Tapos nakaupo ka galing. pa rin. Automatic yung basta may babae, ikaw yung nakatayo, di ba? Parang trait na nakuha namin sa tatay namin. In school. In school, Being the tita, alam son- niyo ba na ang math ko, high school, ang grade ko is almost perfect? Wow. Ganun ako nung grade school. Talaga? And then, bakit anong kinuha mo As in in, college? ha? Anong kinuha mo in college? Nag-humanities ako. Humanities, Lasal. humanities, commerce, philosophy. Oh, pero natapos mo. Yes po. Funny kasi Oo. hindi ko nakuha yung diploma ko kasi may isa kong parang subject na hindi kompleto. Dahil hindi ko na kompleto dahil parang hindi ko sumobra ko ng exceeded absences, 3 araw. Pero kuha ko dapat siya. Taxation. Dahil naman napatrouble ako sa Taugama. Dati yun, kaibigan ko na sila ngayon. Wala na akong problema sa kanila. Kaibigan ko na kayo lahat. Diba, napatrouble ako. So I had to drop the class. Anyway, to cut the long story short, nasa airport ako the other day. Nakita ko yung mga tigalasal, sabi nila mag-enroll ako. So mag-enroll ako this next week. Talaga? Para kunin yung nag-iisang, para makuha ka Pwede nga diploma. mo makuha sa summer. 3 units, as in 3 units. At pwede mo kunin sa summer para hindi buong SEM mo kukunin. Hindi kasi ngayon online. Pwede ko na kunin online dito. Okay. Hindi, Okay. unlike before pandemic, papasok ako doon, di ba? Uy, si Epi Kiso, no? 40 years old na, nasa Lasal pa rin, no? Di ba? Parang, ngayon online, pwede ko nang... Magaling ka sa math, bakit hindi mo kinuha economics or engineering? Hindi ba yun usually yung mga ganun? Why magaling- humanities? Why humanities? Actually, ang gusto ko farming. Farming. Okay. Kaso walang football team sa... I used to play football team Sa for the UP Los Philippines and Baños. for Lasal Green Hills, di ba? Okay, wala. I played for the Philippines. Di ba? May international medal ako sa USA Cup, di ba? So anyway, Varsity player ka, no? so pasok na ako sa Lasal Lipa for farming. Walang football team. So naghanap ako ng kurso sa Lasal Taft at ang napasok ako is humanities. Pagdating ko doon is humanities is a study of, the parang behavioral sciences, Yes, di ba? yes, So, yes, I loved it. I love theology, I love philosophy to a point that I naging atheista ako hanggang and back. Nag-full circle ako hanggang, kasi ganun talaga, pag philosophy, tatanungin mo lahat di ba? Hanggang nawala yung paniniwala ako sa Diyos. Hanggang pinaniwala ulit ako ng Diyos. Umabot ako doon pero binigyan ako ng yung simula nung sinabi kong walang Diyos. Mismo sila, walang 2 oras, bumaha yung bahay ko. Walang bola yan, tita. Totoo, Oo, talaga, oo. mamatay man ako na Conwood. Alam nila RR yan. Ayan, yung kasama ko, yung RM ko. I mean, dineclare ko sa mundo, walang God. I am my own God. Bakit mo nagawa yun? Wala Bakit lang. nasasabi? Dahil lakas ng tama sa lasing. Lasing. Pero Lasing sa alak at lasing sa philosophy. Pag nalasing ka sa philosophy, nawala ka dyan. Di Iba pinaniniwalaan mo. Ang daming sabihin sa'yo, wala lang tayo. Mga nihilist, di ba? Nagsasabi, puro naman Diyos. Kulto na yun, di ba? Diyos. Di ba? Sumuka ka ng Diyos. Kulto na yun, di ba?
Kasi ang Diyos is yung faith mo lang talaga sa lumikha sa atin at kung paano ka makikisama sa tao. Ano yung totoo? Ano yung, kasi yun eh, paano ka harap sa tao? So ikaw rin ang gumawa ng paraan na mabalik yung... Hindi, si God na, tita. Nawala na nga talaga eh. Nung diniklara ko, pinadala ako ng bagyo. Ako lang sa buong Pilipinas ang lumubog sa baha. Nasa Magallanes ako, Victoria Street. Bahay yon. 5 kaming nakatira sa bahay. Ako yung nasa den, sa baba. Mga kasama ko 4 na sa taas. Mga 3 in the morning ako there is no God, di ba? Hanggang napagod na ako, natulog ako. Trip mo Alas lang. 5 na umaga, dumating yung bagyong Senyang. Senyang ba yun? So mga mga 2000... Early 2000. Ganon, early 2000 dito. Dumating yung bagyong Senyang. Ginigising ako, ninyaya ko. Kuya, lumulubog ang bahay. Pagtingin ko, pagdilat ng mukha ko, kita yung tubig na kulay chocolate na iba na amoy. Oh yes. Iba na yung amoy talaga. Iba yung amoy. Oo. Umaakyat, ganyan kabilis. As in 1 minute, lumagpas sa tuhod ko. Tapos nadukot ko lang yung mga negatives kasi at that time, photographer ako eh. Nadukot ko lang yung mga negatives ng artwork ko. Yung mga artwork ko worth 2 million pesos lumulubog sa Yung 2 kotse ko lumulubog, yung motor ko lumulubog, lahat nakikita ko sa harap ko. Lumulubog lahat yung computer ko, na nandun yung mga files ng lahat ng trabaho ko. Wala na. Anong gagawin ko? Magbuhating ko wala na, tita. Lumulubog, pinanood ko lahat. Walang tuyo nga, wala akong maski tuyong damit. Maski yung t-shirt ko, tinamaan na nung talsik-talsik na ganyan, di ba? Basa lahat, sapatos ko, mga sapatos. As in, habang umaakit ako na hagdanan ng ganon, na-realize ko, nagsisigaw ka ng there is no God. Tingin ako sa langit, you the man. Sorry. Loko lang. Subukan nyo lang. Talagang Ito nga sabi ko, subukan nyo lang. Mamayang gabi magsisigaw kayo, there is no God. Tingnan mo kung paano niya papatunayan sa iyo na meron. Ayun ang hamon ko sa inyo, yung mga hindi naniniwala, yung mga atheista dyan. Subukan nyo. Isigaw nyo mamayang gabi. Deklara nyo ha, babatukan at babatukan ka ni God. Para ipaintindi sa'yo. Alam ng dad mo? Alam nila lahat yung kwento ko. Isang kwentong open sa akin na dito. Babatukan at babatukan ka ni God para sabihin sa kanyang totoo siya. Paparamday. Yun ang hamon ko eh. Sa mga nanonood, subukan niyo mamaya. After that incident, anong mga pagbabago sa'yo? Ay wala na. Kumbaga, pagdating ko, dinrap ko na yung philosophy. Sabi ko, may philosophy na ako, maski anong gawin nyo. Maski ano pa sabihin sa akin nila Nietzsche, nila Marx, nila ganyan. Wala na kayong masasabi sa akin pag ang debate is about God. Kasi it's a big debate. Yes. Is God a concept by which we measure our faith? Is God true or is He real? Is there no God? Yung debate na yan eh. Nung nahanap, ang pinaka-philosophy ko talaga, subukan nyo. Deklara nyo na wala. Tinan nyo kung paano niya sasabihin sa inyo na meron. Yun yung nakakatakot. Kaya wag mo nang ako, I dare not. And ako, yun ang sinasabi ko yun ang palagi kong sinasabi sa mga tao, sa mga anak ko. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo. Hamunin nyo. And He will always make His presence known. And for me, yun ang pinaka-foundation ng buhay ko, tita. Diba? Hindi ko kailangan maging mayaman, hindi ko kailangan maging ano. Ang importante lang sa akin is yung ituloy yung legacy ng pamilya ko. Hindi lang ni Daddy eh. My dad created a lot of storytellers from us. Diba? Eric, Derek Kais, Ronnie, even sila Kuya Rolly, sila ano yan eh, puro storytellers yan. Sila Vandolph, sila Boy 2, even the next generation. Anak ko nagdidirect na rin. Talaga? Yes. So, You have 2 kids, di ba? Yes. Yung babae ko, si Misha, si Sandro yung nagdidirect. Si Misha is in school. Incoming college. Hindi pa niya masyadong eksaktong alam. Yung panganay mo is a boy. Yeah, the boy, si Sandro. Si Sandro nagdidirect na. Nagdidirect na rin niya. Ay, Pero hindi talaga? pelikula. Parang AVP yung ginagawa niya ngayon. Nagtapos na rin sa pag-aaral. Sa Benilde. Wow. College of St. Benilde. Si Eric din kasi ang tumatayong parang Tatay ng mga Quezon. ng mga Quezon, considering he's not even the eldest. Yeah. Di ba? Oo. Bakit nakuha ni Eric yung ganong respeto ng mga kapatid niya? Eric is a very fair person. Fair, very fair. Para sa kanya, gusto lang niya yung na matupad niya yung mga pinangako niya sa tatay ko that he will keep together. Siya yung pinangako niya sa tatay ko that I will make sure na yung kagustuhan mo in terms of legacy or yung iiwan mo sa amin, yung mga mana, ganyan, yung kagustuhan mo masusunod. I will make it possible na hindi wala mag-aaway-aaway.
I think Eric, Yun ang bilin niya eh. alam Bilin ko ng tatay. yun ang meron talaga silang deep connection, a deep conversation ng tatay ko about that. Nanumpa siya sa tatay ko. Sumumpa siya sa tatay ko, naging sumpa ng buhay niya. Parang inaalagaan niya lahat ng anak ng tatay ko, di ba? Yeah, right. Sa mga lupa, imbis na binenta na lang namin yung lupa, ginawang pera, dinevelop, naging times 10 yung pera ng yung lupa. Hindi lang times 10 yan pagdating ng araw. How do you see yourself 5 years from now? Probably have directed my 2 or 3 more films. I'm planning to direct. I want to direct. I mean, my short film has been recognized in so many countries, and Anong I think title ng short film? Bukal. Bukal. May English. Anong bukal ito? Bukal ng tubig? Tubig. Ah, yes. Actually, Alright. head spring siya. Yeah, right. It's a head spring. It's sa Bible, 'di ba, sinabi sa Genesis, you strike the rock and water will come gushing out for everyone to drink. 'Di ba? So nung binayak nila yung lupa, may lumabas na tubig, yun yung pinakamalinis na tubig kasi filtered by earth. So yun yung pinakamatamis, pinaka-pristine, yun yung tubig na regalo sa atin ng Diyos, yung galing sa lupa. Kaya nga bukal. Yes, Kaya nga para sinasabi, pag gano'n, may saying tayo, bukal ba sa loob mo? exactly. Sa puso mo, yung Correct, is it overflowing? Right. Diba? Yun yung kaya may bukal, hindi ka mauubusan ng ano. So it's water for free. So dun ang galing yun. Ang English title niya, ginawa naming Wellspring. Hindi kasi maganda tunog yung Headspring. Kailan mo ito ginawa at kailan ito pinalabas? Right after the pandemic, before the pandemic, March nung nag-lockdown tayo, di ba? March namin siya kukunan. So 2 weeks into post-production kami. 2 weeks na lang before production nag-lockdown. 6 months pa tayo naka-lockdown, mga gano'n, di ba? Anong 6 months? Yung lockdown talaga, tita. Right, hanggang hindi tayo makapagtrabaho, di ba? Para mga 6 months yata tayo nakakulong talaga na. Even more. Yung paglabas, March June, alala ko, by June, pwede ka na lumabas, pero kailangan mo ng permit. Yes. Di ba? May quarantine pass, di ba? Right, Yung gano'n. right. So, pwede ka, tandaan nyo, tita, Green Hills ako. Kinulong kami, unang-unang araw, nakakulong mga kasi doon nagsimula yun sa may chapel, di ba? Yes. So kami talaga parang kulang na lang, tutukan kami ng barel, tita. Pag lumalapit ka sa gate nila, yung gate nung EDSA, pag inaabutan ako ni Eric ng mga damit, Para kayong di ba? para kami nakakulong sa Green Hills noon, tita. Oo. By June, nagawa namin, shoot namin yung pelikula. Mahirap mag-direct pag umaarte ka ng ganun ka-busy. So, sana, one of these days, sabihin ni God na, sige, nakakagawa ka ng in front of the camera at kaya mong tutukan yung behind the camera. I get you. Kasi ang pagiging, pagiging aktor, grabe na. Masyado nang Ubus ka ubus na na yung oras mo, di ba? Hindi lang oras, tita, kasi kakasaki. Kinakasa mo yung kunyari ako, kontrabida ako sa Piraperasong Paraiso. Ikakasa ko yung sarili ko na kontrabida ako sa Piraperasong Paraiso ng Monday, Wednesday, at Thursday. Siyempre, gagawin mo, nakakasa ka na ikaw yung kontrabida na pumapatay ng tao, diba? Gumagawa na masama, sigaw-sigaw ka doon, nakikipag-away ka. Tutulog mo ngayon, tita, pagising mo, Ibang character na naman. Tuesday, so pahinga ka, di ba? Pag tingin mo telepono, o call time tomorrow, ganun ang lifestyle mo. So yung pahinga mo na yon, inahanda mo na ulit yung kinabukasan mo kasi MWF eh. Di ba? So, you have time for yourself, di ba? Nakapahinga ka, ganyan. Pag tulog mo nun, pagising mo, kakasa ka na naman. Kakasa mo na naman na ikaw yung kontrabida. So, most of the time, in that 1 week, nakakasa ka dun sa kontrabida, gigising ka, dun ka palang magiging si Epi para bumalik dun sa kontrabida. Was there a time na you were portraying 2 different characters? Yes. Yung Radyo, I played a rapist killer, serial killer na sira ulong isip bata, di ba? Tapos rapist ako. Tapos yung isa is yung Mabait ka. bakit di totohanin yung kay Judiana. Light. Gay Bading ako. ka, Yeah, homosexual ako. I mean, gay. MWF, taping ko Radyo, killer ako. Tuesday, Thursday, Saturday, taping Mabait ka. ko, gay. So gigising ka. At saka light. Rapist ba ako o gay? Di ka ba nahihirapan? Yung Sunday lang yung pahinga ko ngayon, tita, di ba? Yung Sunday, hindi ko na alam, lost na ako. Sino ba ako? Nadadala mo ba yung character mo Dati sa bahay? kasi dati ang kasa ko, pagising ko pa lang, yun na ako eh. Ngayon, at least mas paano may dinevelop ako sa utak ko na may switch lang ako on-off, on-off. Ang hirap din pala. Hanap ako ng nuance. Pag nakuha ko na yung nuance, nakakabalik ako dun sa yung hinarap ko sa salamin na character, di ba?
So, ito medyo magaganon lang ako sa ilong ko. Pag ganun ko, balik na ako dun sa character. So, kailangan mong gumawa ng device para, hindi, masisira ulo mo eh. Dati kasi naka-method ako eh. Oo. Pagising ko pa, killer ako. So, yun ka na. Diba, maliligo ka. Yun yung, diba yun yung dala mo. Ganun ka na maligo. Ganun ka na sa banyo. O, pag gay ka, maliligo ka. Maliligo ka. Di ba? Pagdating mo sa set, ano na? Malambot ka na, di ba? So, ganun ako. Buong araw yun. Di ba nakakapagod? Why are you so effective playing gay roles? Parang ng daddy mo. I hope not just gay roles, tita. Ay, hindi. Yung iba kasi parang... I hope with all... Mahirap yung maging gay, ah. Yeah, pero I hope I become effective with everything that I do. Yun lang yung sanang wish ko. Mabait, bad guy. I guess, I don't act it out too much. Mas internal yung pag-attack ko sa character. Mas internal siya, mas sino yung tao na to, at para lumabas yung body language niya, paano siya mag-isip, paano siya magsalita, paano siya huminga, paano siya uminom. Diba, ang lalaki, pag uminom ng tasa, ganyan. Ang babae, ang lady, sinisweep yan, di ba? Sumabalik. So may mga gestures na gano'n na may isang gano'n lang. Pwede ka na maging gay or Yes. babae or woman, di ba? So, pag medyo ginanon mo na, lalaki na. I mean, just really a lot of the gestures and the nuances, very important yan dun sa mga manunood. Siguro as a director, nakatulong din sa akin kasi yun yung hinahanap ko, yung mga maliliit na gestures na gano'n. Lalo na pag nanonood ka ng mga veteranong artista, mga Joel Torre, mga kaeksena mo, nahanapan mo ng ano yung ginagawa niya para maging siya yung character. How do you prepare for every role na binibigay sa'yo? I delve in a lot of backstory research. By yourself? Well, with the director, with the Okay, writers, okay. I ask a lot about the backstory and then tatanungin ko kung saan ako pwede maging creative. Like for example, anong backstory? Ito lang, may asawa ka, ganyan, namatay yung anak nyo, ikaw may kasalanan, so yun yung pain, pinanggagalingan ng pain mo. Pwede kong Explore. explore. Pag Oo. wala nang iba, pwede na ako mag-explore ng para your own. umabot ako dun sa... Yeah, yes. Ako, nilalagyan ko talaga ng sobrang lalim na backstory. Na pwede kang gumawa ng panibagong pelikula dun sa backstory. Bukod sa TV, sa pelikula, sa napakarami mo ng pelikulang nagawa, anong makukonsider mong the best for you at na naibigay mo Mahirap talaga yan. yung 100% ng talent mo as an actor? Mahirap yan, tita. In terms of TV, one favorite of mine is Adore of Dirty Linen. Oh, yes. Adore of Dirty Linen is one character that I really love portraying. Hirap yan kasi nandyan yung Markova. Yun na nga. Actually, Nandyan yung oo. Unlucky Plaza. Oh. Unlucky Plaza is yung sa Singapore, yung Singaporean film. Unlucky Plaza. Nandyan yung General Luna. Well, I played, idol ko yun, tita. Para sa akin, playing Apolinario Mabini is playing a dream role. Diba? It's a dream role. So sige, magbigay ka na lang ng 5, top 5 Radyo. sa puso mo. Radyo. Very, very close to my heart. Radyo. Okay. Unlucky Plaza. General Luna and Goyo, isa na lang yun. Markova. You won, di ba? Sa Yes, Markova. Brussels. Meron kaming Best Actress / Best Actor Award nila, Daddy. Kaming tatlo. Yes, May yes. Actress Award kami Yes, sa yes. Brussels. They gave the Actor and the Actress Award to the three of us. Parang ganun, okay. triple tie. Okay. So performance award na siya. Binigay yung both. Kaya nagkaroon ng actor, actress. Kumbaga, yung dalawang award niya bigay triple time yung kakapatid for the performance award. Greed. Nila Nadine. Yes. Nila Recently Diego. lang yun. Last year. Tama, last year. Yam Laranas kasi Yam Laranas, pag yes. kami ni Direk Comeback Yam. movie ni Nadine Lustre. Pag kami ni Direk Yam talaga yung nagtagpo sa pag Direk Yam talaga kami nagtagpo sa production, meron talagang weirdness na character na nahuhugot sa akin si Direk Yam. Yung kamukha sa radyo. Naglaro kami ng ng bagong serial killer. Epi, you've been in this business for how long? 34 years. 17 ako officially pumasok na ako, mag-51. In your over 3 decades in this business,
realization? Simple. There is no business like show business. I You know agree that. with you. You're in the business, you know people from the business, and you know why we love and we hate this business, but we cannot live without it. And we cannot live without it. Same with your dad, di ba? There is no business like show business. I mean, tita, being able to be part of telling a story or a narrative and being able to entertain someone, whether through drama, through tragedy, through a horror flick, through a vlog. Di ba, tita? Yes. Ikaw nga, di ba, sabi mo sa akin yung nasa mall ka, may lumapit sa'yo. Yes. Di ba, ang taba ng puso mo? Yes, correct. Mahirap, Oo, mahirap, diba? mahirap. Ibang joy ang Lalo na pag nararamdaman mo. pinalakpakan ka sa sine Diba? na gano'n, Yeah, tita, parang totoo. yung joy nung, wow, napasaya ko sila. Correct, correct. Hindi na babayaran yun, tita. Totoo ka. Hindi na Priceless. mabayaran, priceless. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Ayok, babalikan ko lang. Nung malakas pa tatay ko. Kung babalikan ko lang, wala akong papalitan. Pero sana nung malakas pa tatay ko, sana mas kinulit ko siya sa bahay na. Anong namimiss mo sa tatay mo? Yung wit niya, sa lahat ng lumalabas sa bibig niya, may kasamang wisdom, may wittiness. Whether through a joke or out of a joke, or sa yung wittiness niya, yung wisdom na binabahagi niya sa lahat ng mga kausap niya. Yun yung nakakamiss. Na may kasamang tawanan habang ginagawa yun. Marunong bang magalit ang tatay mo? Birang-bira ako Parang na yun. never ko pa nakita ng nagalit yun Isang eh. beso kong pinalo no, mas malakas pa yung swing. Ganyan kataas ang swing, ang dikit. Pinakita lang niya sa kapatid ko na mali yung ginawa ko. Pinalo ako naman, kunyari, pero halos parang lumusot yung kamay. Pero tumunog, may tunog. Ikaw! Ganun ba na, ganun ka. Pero tita, ano yun, nakita ko ilang beses ng galit yun, yung talagang to a point na wasak ang telepono, yung durog, yung Really? pieces ang telepono. Really? Parang hindi ko ma-imagine si Tito Dolphy na gano'n. Yun na nga, kaya nakakatakot. Oo. Pero para umabot sa doon talagang Sobrang galit kulang na na yun. lang i-release mo yung picture niya na nakaubad sa buong mundo para maabot siya ng ganung galit, di ba? Pero What are the things that remind you of your dad? madami. Pero usually when I'm at work, pray, I usually ask for guidance from him. I don't know if it's right to ask guidance from him, di ba? Pero that's what I do. It's his craft. It's what I learned from him. Anong namimiss mo sa kanya? Iba Magkakapatid. siyempre yung magdi-dinner kami, yung mga dinners namin na sobrang tawa na namin, na pati yung mga katabing table namin nakikitawa na sa amin, yung gano'n. Yun yung nakakamiss doon, yung mga family gatherings namin on Sundays. Kung may oras ka pa ba sa sarili mo? Oo naman, tita. Every time I get the chance, I go to my family, I spend time with my family. Golf pa ako, once in a while nakapag-golf pa ako. So, Nasisingit mo pa rin. nasisingit ko naman kasi ng pinaka-exercise ko. If your dad is still alive or is watching over you, anong mensahe mo sa kanya? Dad, load ka ng Gumbursa at Firefly, I'm sure kung buhay pang daddy mo, he must be so proud Naalala of you. ko lang kasi, dinala ko siya sa radyo, yung screening ng radyo. So katabi ko siya nanonood. The whole time, nakatingin siya sa sine. Dahil nga, syempre, alam niya, ang Quezon is here for comedy, di ba? Right. Comedians na bida mga roles namin. Nakita niya ako. Also? Pumapatay, nare-rape ako, pumapatay ako na sira ulo, pumapatay at ano, di ba? Nakatingin siya na the whole time. Inisip ko, saan ayon kaya tatay ko? Di ba? Saan ayon kaya siya sa ginagawa ko? Kasi, siyempre pinapakinggan ko. Wala na akong pakialam doon sa isipin ng buong manda. Bash nyo na ako, babash nyo ako. Tatay ko lang importante kung anong sasabihin ng tatay ko. Di ba? Kasi buong pelikula yun, pinakinggan ko siya, nakaganon lang, pinanonood siya. Seryoso siya. Pagtapos, walang congratulations, walang gano'n. Sabi niya, mauna na ako. Sige, Dad. Tapos naglalakad na sa pala, sabi niya, nakayari ka dyan. Ibang klase, no? Parang oo. nakaisa ka dyan. Oo. Kumbaga, iba yung ano niya, iba yung... He has a different way of congratulating you or showing you his appreciation. Ayan. Basta nung palis na siya, una na ako ha. Sige, may dinner pa kami. Nakayari ka dyan. Indirectly of saying... Maski si Eric, I'm you were good. sure Eric sila Eric may mga ganyang kwento kasi ganun talaga siya. So yung moment na pag alam mo na appreciate niya, it's a different way niya sasabihin sa'yo, that's when you realize you did something good. Mensahe mo sa lahat. Mensahe sa lahat. Sana po manood kayo. Be humble enough to recognize your faults, but be very confident
with how you approach everything. And be grounded. And be grounded. Exactly. Yes. Di ba yun importante? Yun yung pinaka-importante. Bago ka mag-thank you ng personal sponsor mo, tita, bibigyan muna kita na from Smith & Fragrances. Oh. Ang nakalagay, all it takes is 1 cent to bring back 1,000 memories. Ay, thank you so much. And ito, From Muppet yan of Smith & Fragrances, ang aking... ito yung business nyo Yes, na oo. mag-asawa. Wow! That's the Wow, Azumi this is scent. it. This is it. Smell Azumi. mo, tita, para... Wow! Sarap. Sarap ng amoy. Oh, Enjoy. I will. And thank you for this, Azumi. Anong pangalan ng Smitten Fragrances. Smitten? Wow. Parang kinuha dun sa ano mo na Smith. No, O, di ba? Related. Pero matagal na yung ano na yun. Yung... Magandang pang Christmas gift na po ito, mga kaibigan. And of course, sana maging sponsor din natin to one of these days. Pamimigay natin sa ating mga bisita. Thank you so much. Thank you so Tita, much, Epi. thank you. It's Thank you. always a pleasure having you Tita, and your of course. Anytime kami, ang pamilya namin, bukas palagi sa inyo, tita, kasi you've Maraming always salamat. been a good supporter of the Quezon legacy. And I love your family. Thank you, Tita. Thank Thank you you. so much, anak. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course, Carla and Ems. Maraming salamat. Nutritech, thank you so much, Jos de la Luna, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silkwood Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven, Studio Manila, Tokyo Grill, Tomas Morato, Mesa, Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Sensei. And of course, with that, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.